So you're saying it could be a junta? It could be. Pero ang Korte Suprema pinanindigan ang desisyon. Who will be more independent? That newly appointed Chief Justice appointed by the President who is subject to electoral protest? Or that Chief Justice who was appointed by the previous President who does not have any electoral protest? Matatandaang ang Chief Justice ang mamumuno sa Presidential Electoral Tribunal, ang natatanging lupo na may kapangyarihang humahawak sa mga electoral protest ng mga kandidato sa pagkapresidente at vice-presidente. Teresa Andrada ang inyong saksi. Pinaplansya na ng COMELEC ang mga guidelines para sa isasagawang random manual audit sa mga balota matapos basahin ang PCOS machine. Pero para sa isang dating opisyal ng COMELEC, posibleng makagulo pa ito sa resulta ng automated election. Saksi si Lay Alves. Di ba yung machine, bibilangin natin yung minsan nang iminungkahi ng bumisita ang ilang kandidato at mga kinatawan ng partido sa warehouse ng Smartmatic TIM sa Cabuyao, Laguna na mano-manong bilangin ang mga balota matapos itong basahin ng PCOS machine. Ang manual audit na yan, pang double check daw sana sa resulta ng computerized na bilangan. Nakasaad din naman yan sa poll automation law kung saan inaatasang magsagawa ng isang random manual audit sa isang presinto sa kada isang congressional district. Binubuo ng 230 na congressional district ang bansa. Ibig sabihin, 230 na presinto ang kailangang mano-manong bilangin pagkatapos ang pagbibilang ng mga PCOS machine. Pero sa tingin ni dating COMELEC Commissioner Resurrection Bora, imbes na makatulong, baka raw mabahiran lang ng random manual audit ng duda ang resulta ng automated elections. Assuming there will be differences, will affect the integrity of the electoral process and the results. Malamang daw kasi magkakaroon ng mga pagkakaiba sa ballot appreciation ng PCOS machine at ng taong magsasagawa ng mano-manong pagbibilang. Halimbawa, ayon kay Bora, bibilangin lang ng computer ang boto kung na-shade ng at least 50% ang loob ng bilog na hugis itlog. Pero ang taong sisiyasat sa balota, maaaring bilangin ng boto kahit kulang ang shade sa loob ng ubal. Simply stated, this is a manual validation of the automated system. This is the dysfunction of the random manual audit. Nakikinikinita na rin daw ng COMELEC ang ganitong problema. Kaya pinaplansya na raw ng inatasan nilang technical working group ang magiging mga alituntunin sa random manual audit. There has to be clear-cut guidelines on how a ballot and vote should be appreciated. Tutukuyin din ang binabalangkas na guidelines kung kailan ikakasa ang manual audit. May mga nagsasabi kasing dapat hintayin muna ang resulta ng manual audit bago ang proklamasyon ng mga nanalong kandidato. Pero nauna nang sinabi ni COMELEC Chairman Jose Melo at ng ibang commissioners na hindi dapat hintayin ang resulta ng random manual audit dahil layunin nga naman ng poll automation na mapabilis ang pagbibilang at proklamasyon ng mga nanalo. Kung sino naman ang aatasang magsagawa ng random manual audit, kasama pa rin sa mga pinag-aaralan ng technical working group. Pero dapat daw ay independent body ito at walang kinalaman sa botohan sa presintong kanilang i-audit. Pinag-aaralan na rin na dagdagan ng bilang ng mga presintong isa sa ilalim sa random manual audit. Imbes na isa, mungkahi ng citizen arm na Parish Pastoral Council for Responsible Voting na gawing 5 presinto sa kada congressional district. We will be increasing the number of precincts per legislative district. We're targeting at least 3. Ako si Lay Alves, ang inyong saksi. Inaayos na ng Liberal Party ang pulong ni Senador Noynoy Aquino at ni dating Pangulong Joseph Estrada. Kasunod po yan ang pasaring ni ERAP kay Aquino. Pero pati ang pambato ng nasyonalista na si Senador Manny Villar hindi nakatakas sa pamumuna ni ERAP. Narito po ang report. Mainit na naging pagtanggap ng mga taga-Baguio kay Senador Noynoy Aquino kanina. Pero sing-init niyan ang babala ng senador sa issue ng posibleng pagtatalaga ni Pangulong Arroyo ng bagong Chief Justice. Kung di raw mapipigilan ng Pangulo, posibleng daanin na lang sa impeachment ang pag-aalis sa itatalagang punong maestrado. They don't overturn their own decision. Of course, may check and balance, no? Still afforded by the Constitution, but that will need the workings of Congress yung down the line after the elections po. Pinaunahan ni dating Pangulong Estrada ang paglulunsad ng kanyang Jeepney ERAP Movement o Justice, Economy, Environment, Peace sa San Juan at sakaling palaring manalo.
wala raw problema kung manumpa siya bilang Pangulo sa iluluklok na Chief Justice ni Pangulong Arroyo. Bukod dyan, muling pinatamaan ni ERAP si Senador Manny Villar. Sinasabi niya, posisyon daw sila. Mga sinungaling ko lang. Kung kasabot kayo lahat sa isalos, kasama lahat. Lalo na yung kumukuha ng kulay ko. Pati si Aquino, nakatanggap din ng pasaring. Ako, siya isa naman nag-apologize na yung nanay sa akin. Ayaw ko yan. Nag-aayos na ng pulong ang kampo ni Aquino kay Estrada. Nitong gabi, nag-motorcade si ERAP at kanyang mga kapartido sa Muntinlupa. Dumalo sa misa sa San Jose, Batangas si Councilor JC De Los Reyes kasama si Archbishop Ramon Arguelles na nauna na nagpahayag ng suporta sa kanyang kandidatura. Sa Zambales na naglibot, si Senador Richard Gordon. Nagsalita rin siya sa harap ng mga estudyante ng Magsaysay Technical University. Nakisali naman si Senadora Jamie Madrigal sa kilos protesta ng mga militante sa harap ng Korte Suprema. Sinisi niya si Pangulong Arroyo sa aniyay nangyayaring constitutional crisis. Sa buhol naman ng kampanya, si independent candidate Nicky Perlas. Inilatag niya sa mga taga-Bohol Island State University at indigenous people ang kanyang plataforma, lalo na ang tungkol sa agrikultura. Ang pambato naman, administrasyon na si Gilbert Chodoro, mga taga-Valenzuela ang sinuyo. Nagpunta siya sa Marolas Public Market at sa Our Lady of Fatima University, Colegio de Santa Cecilia, Our Lady of Lourdes College at sa Silvestre Lazaro Elementary School. Kasama naman ni Brother Eddie Villanueva si dating ARMM Governor Nur Miswari sa 42nd anniversary ng Freedom Day ng Moro National Liberation Front. Kapag nanalo, isusunod ni Villanueva ang One Mindanao Policy. Mula sa Mindanao, bumiyahe patungong Pampanga ang grupo ni Brother Eddie kung saan sila nag-motorcade at nag-rally. Mga taga-Sagay Negros Occidental naman ang niligawan ni Villar. Sa Lunes, maghahain ang kanyang partido ng motion for reconsideration sa Korte Suprema. Kaugnay ito sa desisyon ng High Tribunal na pwede ang Pangulo mag-appoint ng bagong Chief Justice kahit umiiral ang election ban. Para sa saksi, Ian Cruz nagulat. Ipinagmalaki naman ni Senador Mar Rojas ang karanasan sa legislative at executive branch sa Ikaw na Ba, the Vice Presidential interview ng Super Radio DZBB. Ayon kay Rojas, siya raw ang nasa likod ng pag-usbong ng call center industry sa bansa nang siya'y maging Trade and Industry Secretary. Pero ayon kay Rojas, hindi pa nila napag-uusapan ang katandem na si Senador Noynoy Aquino kung ano ang karagdagang posisyong hahawakan niya sa gobyerno sakaling manalo sila sa eleksyon 2010. Hindi rin daw nagsisisi si Rojas sa pagpaparaya kay Aquino. Tahimik ang kalooban ko, walang pagsisisi. No? Hindi ko madidenay. Pinangarap ko na maging Pangulo bilang kasangkapan, bilang pamamaraan para makatulong. At sama-sama natin saksihan. Well done ang mga nasibak na empleyado ng Goldilocks. Nauwi sa gulo. Ipagsipot ni Oscar-winning actress Sandra Bullock sa London premiere ng The Blind Side dahil daw sa nabistong pambababae ng kanyang asawa. At mga lobong inilatag sa UP Sunken Garden, parang dagat na umaalon-alon. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sama-sama natin pagiging saksi.